program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westex Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Okay, maray na aldaw mga tugang. Welcome sa satuyang programang Fight Sana with Cap. Lesanaban Cap, good morning. Yeah, good morning Sir Sao. Sa lahat ng mga listeners sa lahat ng mga naghihiling sa kanilang mga cellphone, TV o whatever. Just maray na aga tabi sa Indo Gabos. Okay, Miyerkules na naman yan, Kap, ano? And yes, Miyerkules na naman yan. And araw niya ng Kagitian. Kagitingan, mga Kagitingan, yes. Lahat ng mga listeners sa mga, yes, araw namang Kagitingan ngayon. So, wag naman sana araw ng Kagitian. Oo, pero sabi nga ninda, may nakaramdam pa daw kayan, Kap. Sige, isa sa nakita may nakaramdam pa man, pero mas damo na siguro ang mga lain nakaramdam kung ano ba talaga ini na araw ng Kagitingan. Ano ba talaga to? Ano ba ang dala nito? Yes. Ano ba ang dala nito sa atin? So, siguro, o makikita may nakaramdam pa, pero mas damo na siguro ang dili nakaramdam sa adlaw na ini. Nga ni. Bagay na, Kap, sabi nga. Anyway, mga tugang, live kitang nahihiling sa tuyang Facebook page sa Bicol TV Sorsogon. Ngunya, nagdagdag naman ng followers Igwa na kitang 37,000 Ay, wow! followers. Thank you! Palakpakan Okay, salamat sa mga followers sa Bicol TV Sorsogon. Sa mahiguson yan na pag-upload ka ng mga kaganapan. Siyempre naman. Sa tuyang probinsya. Yes. Sasakupan. Kaya igwa na kitang ngunyan 37,000 followers, and sabi nga more coming. Yes. Wag lang tayong may inip. Talagang may darating at darating para sa atin. Correct. Sabi ko nga ni Kap, araw ng Kagitingan, talagang national na holiday. Wara bako ng special holiday para sa pigsasagibo kang iba na pag may ibang selebrasyon, minsan sa tuyang Pangulo, pigko-konsiderar na holiday. Pero ang araw ng Kagitingan, mula noon hanggang ngayon, talagang Kap, sineselebrate na. Batas na initabi, sa mga hindi nakakaalam, ang araw ng Kagitingan ay ganap na po na batas na lain na pwede ilipat ang adlaw o buwan o taon, yun na talaga yun. So, hindi ito yung mga sinasabi na mga special day na kung saan pwedeng ilipat ang araw o yung date, ina-adjust nila. Pero ito, araw ng Kagitingan, hindi na po ito pwedeng i-adjust. Okay. So, dapat po, kaupod ba sa mga Kap, sa mga intutukdo sa subject mga history? I don't know. Dilita na maramang kung kaupod pa sa intutukdo. But anyway, hopefully sana kung hindi naman to kasama, sana yung mga magulang
naituturo pa to sa mga kabatitan. Like for example ngayon, bakit ngayon na kulang ang mga tumatakbo sa kalsada natin? Ano ba mayroon? So may magtataka niya ng mga bata, possible na matatanungin, Nay, ano bang mayroon ngayon? Ba't ganito? So at least ang nanay o ang tatay o yung mga magulang natin, sana alam pa itong pagkakataon na to, itong araw ng kagitingan, para at least ma-share nila sa mga anak nila. Oo, tama. And kasi nga I remember, Kap, kasi last week, nag-cover kami kang symposium on West Philippine Sea. Nung nandito si tagapagsalita. Si Commodore J. Tariela. Tariela. Diyos ko, garo ako nasupog. Kaya. Kasi, ang crowd kang symposium, mga, first year college, kang SSU. Okay. Tapos, naghapot si Commodore. Saan ba ang West Philippine Sea? Basic yun. Kumbaga sa istorya, no? Oo. Ano ba? Saan ang West Philippine Sea? Saan matatagpuan? Oo. Anong sagot ng mga participants natin? Sa West Philippine Sea. Tama naman. Saan nga ba? Sa West Philippine Sea. Saan yung West Philippine Sea? Let's say, anong region? Anong banwa? Anong city ang nakakasakop o malapit dun sa area? So, mga probinsya. Probinsya. Wow. Na sabi nga garo ako nasupog. Wala nakasimbag ko. Basta sinabi nila West Philippine Sea. O saan nga ba? Ang saro nagsimbag sa West. West. West District. So, anyway, duman ako nakaisip, sabi ko talagang kulang na yung information na binibigay nila sa mga sa mga kabatitan. Kulang uno na. Na hapoton ka ning. Mahapot daw kita sa mga listeners natin kung ano ba talaga ang sineselebrate ngayon, para saan? Sa mga listeners natin, ano? Pag sinabi naman, araw ng kagitingan. What is all about? Yeah, what is all about? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng araw ng kagitingan? Why we need to celebrate this? Oo. Yeah. So, kaya pa ihimay-himay ni Commodore Tariela ang mga detalye sakop kang West Philippine Sea para maintindihan ng mga sad to say, pero hindi ka tanggap-tanggap na pag sinabi mo nanoon latest sa Facebook. Oo. Wow. Pero aram ninda. Anyway, may ganun? Anyway. Na pag latest sa sa social media. Mga chismis, Oo, talagang mga fake news nga, alam nila. Updated sila. Pero pag na usapin pala sa sa Pilipinas, wala lang. Parang ano ba 'yun? Ayun. Tapos syempre ang na symposium. Iyan ang laman kayan ang dapat mong tutukan. Oy, syempre, kung ano ang updates, kung ano ang latest, kung ano ang nangyayari doon sa area. I-discuss nila 'yon. Tapos tayo naman ng mga listeners, dapat may idea din tayo kung ano yung dinidiscuss. Kung wala man tayo idea, at least sa history man lang, may alam tayo kahit konti para pag nagkatanungan, ito yung nakikita natin, Pag may nagsasalita sa unahan, may mga listeners, ang nangyayari dyan, pag titingnan mo na sa mata, yuyuko na yung mga tao na yan. So, pero pag wala ka dyan, ay sus, daming ganito. Daming sinasabi. Pag face to face, hindi makatingin. Hindi na makatingin, baka tanungin yun ang nangyayari, reality. Pero, anyway, sad to say. Oo nga Bagan, sabi daw ang kalalagyan kayo ng mga kabataan. Oo nga. Pero may nga pagsasabi ka na kabataan. Ang kabataan, pag-asa ng bayan. Pag-asa ng bayan. Paano kaya yan? Na pag viral ang nahiling sa social media, lintiguyan share. Oo. React o kung ano man ang ginagawa nila. So, pero, bakit nga ba? Ang mga aning hapot Alas naman kayo to. Haputan niyan, may post saro na estudyante.
pigboruligan kang kapwa niya estudyante mga klase. Oo, pero aram ito. Oo. San may nangyari diyan sa area sa school? May nangyari ang sabi sa mga kaurupod namatay o anong man ang nangyari. Pero sa totoo lang hindi naman pala namatay. Pero pag mga ganyan, trending Pero pag mga history, kulang na kulang talaga. So ano bang gagawin natin? So para ma-inform din sila. Kaya nga kumbaga sa dai ko pagpapalit ang kapanahunan ta. Siyempre naman kasi pag hindi ka nag-aram sa nuna, ultimo pagpangadji nga pag di ka sabay sa inda sa oras ting alas 6 that time ay yan, minsan ka dyan. Pero niyan may nagsisimba pero haputon mo kung paano mag-lead sa prayers ninda na napapagalo nagtuturuklinan pa. Saro man sa amo na pa-practice namo niyan pag tuwing Monday, pag may flag raising ceremony, may maglilid ng prayer, may maglilid ng national anthem natin, yung pagbeat. At least napapractice pa rin natin yan. Yung mga basic na yan. Kasi ayaw natin na mawala yan kasi kinaugalian na natin So, sa mga kabatitan din, alam naman natin na minsan, nahihirapan na rin silang sumunod. Kasi minsan, pinapa-recite sila, hindi na nila kabisado kung ano yun Yan, oo. Kumbaga, pinapa-recite day kaya. Pero, TikTok, number 1 kita dyan. Mga TikTokers. TikTokers. Mga kakian. But anyway, hindi naman natin kinukuhan sa inyo. Pero ito nangyayari. Itong nakikita natin. So sana, yung mga basic natin na mga kaugalian, kinagawian na tama naman, wala naman harm sa kapwa natin, sana ipagpatuloy natin. Yan. Sabi nga ni hali po sa ang message sa Sorsogon Animal Rescue and Adoption, si Ma'am si Ma'am Mitch, ang araw ng kagitingan ay ginugunita tuwing Abril 9 bilang pagbibigay pugay sa kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban sa mga Hapones. Lumaban sa mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig, partikular na sa labanan sa Bataan. Ito rin ay alay sa mga sundalong nagtitiis at lumaban sa tinaguriang Death March, isang sapilitang pagpapalakad na mabihag ng digmaan mula Mariveles, Bataan hanggang Capas, Tarlac na umabot ng halos 100 kilometro. Marami ang namatay sa gutom, sakit at karahasan sa daan. Sa araw na ito ay paalala ng katapangan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Mabuhay ka! Ma'am Mitch Wingo! At kadali lang sa cellphone, Google. Pero salamat sa pag-ipoy sa mga listeners mas kikita din pero at least aram naman natin kung ano irestoryahan. Pero salamat tunong tabi sa paghahatag kalinawan kung ano talaga ang sineselebrate niya na adlaw na ini. Happy watching palan. 9. Happy watching palan kay Kap Oli de Willo kan San Barangay San Roque, nagiling sa tuloy mo yan. Kap, kumusta man tabi dyan? Palipot-lipot yan, Yan. Mag-iingat sa naka mo dyan. Si Ron Anthony Diaz, good morning po, watching and support from Iraya, Barangay Balete, Bacong District, Sorsogon City. More power. Yes, thank you sir. Thank you. Si Ma'am Firefly from 131 AKB, nakatabang na. Matabang pa. Yes, yan. 131. 131 sa Balota, AKB. Yan. Ako Bicol Party List. Yan. Uy, happy birthday sa kuyang classmate na amigo pa, si Jericho, all the way from Binangonan, Rizal. Ay, happy birthday, Sir Tabi. Baka naman. Happy birthday. Isa ito sa Magiting. Birthday niya ngayon. Oo nga, Magiting ka talaga, sir. Yan. And, Kap, gusto ko lang po tawaning, national news. Ang nahiling ko, na inibaga na style ko yan, lalo na po karampanyahan baga. Okay. Hindi na paggamit ng mga wordings na hindi man dapat gamiton or in mga pananalita na sabi nga ni nakasakit sa kalaban mo.
So, ano paras po kayo sabi ko na po na ining nagdadalaga na gobernador si J. Manalo Ilagan diyan sa Batangas. Na konsain si Vilma Santos, no? Kinutya niya si Vilma Santos. Yes. O, mga arog po kayo ni, bilang saruman na public official, ano pang pananaw mo kayo ni? Sa ato na, no, for me, basic man lang tabi ina. Kay siyempre, kung gaano kita na-raisen sa ato ng mga magurang, nag-uumpisa kasi ang education sa magurang sa bahay. Panduwa, sa eskwelahan. And then pantulo, ini na nakasalamuha ta sa environment na. Kung gaano katatag ang foundations ta bilang isang mayad na mga batit o kabatitan, madadaratay na hanggang sa pagurang ta. Now, sa mga nangyayari niyan, sa nababasa ta sa social media, let's say for example, ini na kandidato sa Batangas, lain ka man pwede magratak sin tao dito sa tao mismo na laos na ngayon o kung ano man ang sasabihin mo against ito. Kay, unang-una, ang kampanya is ilalatag mo kung ano yung plataforma di gobyerno mo. Hindi kayo magraraot o sisiraan mo yung mga kalaban mo sa politika for the sake of makagain kaning boto. Dida mo makikita ang saro na bagay kung ang ginagawa mo sirain yung isang tao, makikita din ng tao yan Dalawang kuwan yan iwiin natin. Kumbaga dalawang mukha. Yan, ito. Dalawang mukha yan Yung isa dyan, nagsasalita ng totoo. Pero ang dating ng kalaban niya, sinisiraan siya. Pero sa unang kwan pa lang, sinasabi nga ng tao na itong sinasabi niya is totoo. Pero hindi yun ang tamang venue para patunayan mo sa kanila na ang sinasabi mo is totoo. May tama na venue para yung claim mo, yung allege mo, talagang totoo na itong nangyari nung katunggali mo, ididalin mo yun sa proper forum. Huwag doon sa kung saan-saan kasi hindi yan maganda. Hindi yan maganda sa mata ng tao kasi ang lalabas dyan ay sinisiraan mo siya. Correct. Magkakaroon niya ng simpatiya Pero, eto naman yung other side. Bakit nga ba siniraan niya? Ano ba ang purpose niya? Yung main objectives niya. Yun. Kaya minsan, pinapatawag sila ng Comelec ngayon, ilang may showcase memo na sila na tinanggap galing sa Comelec. Pero, Comelec lang ba ang pwedeng magpatawag sa kanila dahil karampanyahan ngayon? O pwedeng mag-file ng case against dun sa kung sino man tao na naninira sa kanya na hindi naman kaya niya patunayan? Kasi, mahirap yun pagbibintang yun. Kung wala ka naman basis, o kahit na may basis ka, dalhin mo sa proper forum, and then doon ninyo magkaroon kayo ng argumento doon, kasi yun ang tama na forum. Pero kung ngayon karampanyahan, sisiraan mo isang tao, sasabihin ng iba niyan, naninira lang yan kasi eleksyon. Humahanap lang yan ng butante. Ng butas. Sabi mo Kap, di ba may show cause order na from Comelec. Pero, do you think kay puan pang show cause order o kay puan i-diretso disqualified? Kasi, aram ko, bago mag-abot ang karampanyahan, igwa ka mong pinirmahan o yung may papaapod ang Comelec sa mga briefing. Kandidato, may briefing na iyo ini ang dapat, ini ang bakong dapat nandong gibuhon. Pero kahit na wala naman proper o yung briefing na tinatawag Pero come to think na magbibigay ka ng isang allegation sa isang tao na hindi hearsay? Sinabi mo lang na ganito tapos hindi mo naman napatunayan? Sinabi mo lang sa social media dahil galit ka or dahil gusto mo makakuha ng boto? So, ang tinitingnan ko dito, hindi na to is more on politics The way na sabihin mo sa isang tao na ganito is personal siya. Kasi kung politics yan, hindi mo na pinaabot yan, hindi mo na sinabi sa social media o sa crowds. May tama na proseso, sir. May tama na forum. Kung ang mga claims natin is totoo, hindi mag-file tayo ng case against sa tao kung sino man. Hindi yung sasabihin mo sa social media na laos na to, whatever, kung tulad nung sa wala kang karapatan yan kasi unang-una, nagkandidato yan. Qualified naman yan magkandidato base sa requirements ng batas. So,
Ang gawin na lang siguro, maghanap siya ng way para magana siya. Pero wag na yung sisiraan ng isang isa kandidato. pa dito, Kap, na itong tumatakbo rin na congressman sa Pasig. Ay, medyo kwan yun. Censored yung pananalita niya kasi ang akala niya, maraming ganon. Ang akala, nakakatuwa. Well, nagtatawanan yung tao, pero other side, hindi natin alam kung ano yung nasasaktan yun. Oo. Minsan, may mga tao na nakangiti, pero hindi mo alam na nasasaktan siya. Pero dahil sa pangangailangan, dahil sa kung ano man ang binibigay natin after the meeting, tinitis na lang niya. Oo, para kasi ang dating ni Congressman, sobrang gwapo niya. Na lahat ng mga solo parents, pagbibigyan niya, sobrang gwapo naman ito. Hindi. Papatawag. Idadaan mo lang sa isang sorry. Ayun lang. Public apology. Minsan kasi may mga cases na, pero dapat aware ang tao na nagsasalita doon sa mga sinasabi niya. Kasi minsan talaga may balik yan tulad nun, may nag-react Isang batayan nito, Kap, na nakikita ko, parang sinadya niya itong gawin para pag-usapan siya. Ganyan kung hindi niya ginawa yun, hindi siya magbabiral. Pero ang hatid sa kanya, negative Imbis na mag-viral ka sa tama, pero wag kang sasagasa doon sa mga kababaihan o sa ibang organization. Ang isip naman ito, dadaan ko na lang sa sorry. At least na na nag-viral ako. Kaso lang, negative nga talaga ang naging epekto sa kanya. Ganun. Marami na ang panawagan na wag na siya mag-diretso sa pag-run niya. May chat dito sa atin, sabi, paano naman dito sa Sorsogon, yung governor natin? Hindi po namin ilalayo ang issue, Remember, Kap, kung nahiling mo itong nag-viral din sa ating governor na si Governor Boboy Amor, yung isang forum na sinabi niya, ayaw nindo ako, kay ako may police. Ako may army. Ako may NPA. So, saraman po ito sa nag-viral na na panaramon kan gobernador nato digdi sa Sorsogon. Dahil po pa masabi na natapik tang iba tapos sa diritang lugar dito na topic. Oo nga ito personal na naman to, personal opinion ko lang naman to. Nakita ko rin to sa sa social media. Nakita ko sa social media yon. So sabi ko nga, ano kaya ang basis bakit nasabi to ng ginagalangan natin na gobernador? Well, kung ano man ang basis niya, kung ano man ang legal na basihan niya, bakit nasabi niya yon, siya po ang nakakaalam noon. Kung sinabi niya na mayroon siyang police, mayroon siyang army, o mayroon siyang NPA, siya lang po ang nakakaalam noon kung anong basihan niya. Kasi as far as I know, mga national agencies po ito na nabanggit niya So it means, yes, kung ikaw ay mayor, gobernador, mayroon kang coordinations, may tinatawag ka na administrative function sa mga national agencies, pero hindi natin yun hawak directly. What I mean, administratively, hawak natin yun. Pero functionally, hindi natin directly hawak yun. Kasi may may lead agencies na naghahawak doon sa mga nabanggit na organizations. Pero lang ang NPA, kasi hindi naman natin hawak yan, o hindi naman natin pwedeng diktahan yan. Ang NPA, yes, masasabi ko siguro na hindi ko alam kung ano nga talagang basis niya. Sorry, hindi ko masabi kung anong basis ng ating ginagalangan na gobernador. Nabanggit lang po ito sa sa mensahe ngayon, kaya nagkaroon tayo ng diskusyon. Ang sabi nga natin, parehas din to ng SK. Mayroong separate na ang SK at saka yung mga barangay officials pagdating sa pondo. So it means may separate sila. Functionally, sila dapat ang manguna, pero administratively, kasi under pa rin sila ng council, kasi mayroon silang representative sa council, functionally, kanila yon. Ang paggastos ng pera, nasa kanila yon. Kasi binibigay yun ng barangay sa kanila, yung pondo, diretso na yun sa kanila. Mayroon na rin silang sariling bangko, and then mayroon sariling treasurer. Functionally, sa kanila yon. Yan. Pero administratively, since nandiyan kayo sa barangay, covered pa rin kayo ng kapitan.
Hindi naman pwede na sabihin nyo kung anong gusto Wala nyo. kang Yun na yun. pakialam Wala dito, Kap. eh. Oo. Nandiyan kayo sa barangay eh. Pares Yan. din yan ng police at saka army. Ini personal ko lang na opinion ha. Ang police, mayroon tayong tinatawag na police directly reporting sa ating presidente. Di ba? Functionally, mayroon tong sinusunod na kung ano man ang sinusunod niya. Pero, administratively, since nandito sila sa Sorsogon o kung saan man na region o munisipyo, functionally, nasa Office of the President o kung sino yung nagmamanage nito, administratively, nandito sa Sorsogon. Kaya dapat mayroon silang coordinations, smooth coordinations doon sa mayor, sa gobernador, para at least kung ano man ang nakikita na pwedeng i-implement dito sa Sorsogon, at least hanunan, magkaroon sila ng smooth transaction. Oo. Saka malay mo, si Governor ang ang maging daan para kahit saang lugar, pag nagsalubong ang police at NPA, mag-shake hands na lang. Well, hindi naman natin inaalis yun. Malay natin kasi nasa kwan yan nasa management natin yan kung paano natin mamamanage na hindi masyado magulo sa ating lugar. So, may mga siguro, I don't know kung ano yung kwan, pero personal ko lang na opinion, administratively, yes, functionally, dun yun sa police or army, kasi sila yung alam nila kung paano yung ginagawa nila eh. Administratively, yes. Sakop nato nito. Oo, pero sa tuyang lugar, definitely po, ang araw kaya na Panaramon, ang gobernador lang po ang nakaaram kayan kung ano man ang niya ang rason niya. Rason. Kaya nasabi na yan. So, given the benefits of the doubt, siya lang po ang makasimbag sana. Kung nasimbag naman siguro, naghatag na siya kasimbagan sa mga nasabi niya. So, be it, kung ano yung sinabi niya, di yun na yun, kasi sinagot naman niya na eh. So, kung ano man ang nasa inyo, ng mga isipan ninyo sa mga listeners, so nagtanong, iwiin mo na lang kung ang sinasabi, pasok ba sa standard mo o hindi? So, nasa sa inyo na po yun. Kumbaga, yan? Makadagdag ba sa kaaraman mo na arag pala ang gobernador takayan? Pwedeng maisip ta. Safe man pala ang Sorsogon, kaya pati nga NPA, kapat man siya igawang palang NPA ang sa tuyang gobernador. Di ba? Nung isang araw, may nabanggit sa akin na, may listeners ata tayo na nanonood ngayon. May nabanggit sa akin, hindi ko na sasabihin kung ano ba. Bakit? Sa mga pagpunta daw niyan sa ibang lugar, nababasa niya, puro may letra na ganito. Hindi ko alam kung anong sinasabi nito ng isang listeners natin na letra na ano. Ano ba yun, ma'am? Or sir, ano ba yung letra na yun? Nagkaroon tuloy ako ng curiosity. But anyway, doon sa daw siya magduman, igawa ng letra. May letra, di ko alam kung ano 'yon. Binitin niya, basta may letra siya nahiling. May letra siya na nahiling. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya kasi nabitin. Hindi ko na rin natanong kung ano 'yon. Kumbaga paki-clear ma'am kasi ang daming letra from A to Z. Ang dami yan. Arin dyan ang letra. Anyway, mga tugang haloy pa na na relibutan. Petsa 8 pa lang yan hanggang Kap? Ang karampanyahan hanggang May 10? So May 10 last day iyan. Dapo. Oo, that was Sabado. Sabado yan kasi Domingo wala na, Lunes burutuhan na. Pag Domingo kasi garapangan na yan eh. Sabi nga nila. Talaga may garapangan na nangyari. Diyan na maluwas ang mga ang mga dili man nag-training sa Scout Ranger pero mga matibayon magarapang. 'Di ba? Mga matibayon ni magarapang, di man nag-agi sa pagiging Scout Ranger. Yan po, nabangan ta sa sa May 11 Sunday na po yan. Yan. So, may garapangan palang tabi na nangyayari. Kita ko kung mga matitibay sinda. Makikita mo man na tabi kung matitibay sinda magapang kay kung maagi na sa mga main thoroughfare natin, streets, o sa mga sitios, o sa mga pathways. Makikita tayo na kung nagagapang talaga sinda. Maano pa man sinda da kung wala naman. Lain naman karapan yan. Maano pa man sinda dyan. Lain man sinda, may mga kumbaga igwan na sinda ng anong abot kayo ni mga GG. Anong GG? Grupong Gapang.
San man di, igo kasin mga... igo ka na, ano ni ko, ang Gigi, galunggong. Kung sa Facebook may GC, didimanin ko naman ng Gigi. Grupong Gapang. Grupong Gapang tayo. Gapang tayo, ha? Sabi nga ni, kung gusto ninyong manalo, dapat ngayon pa lang mag-form na kayo ng GG. Grupong Gapang. Grupong Gapang. Pag wala kayong GG, GG kayo. GG ko sa ML naman. GG kayo. Yan. Daming natutunan, ano? And siyempre, Kap, ang sitwasyon kaya ngunyan, kumbaga halos nagruluwasan na ang mga arkay ni na mga pangraraot, kumbaga iyan pa na pigsasabi nato na mga dirty tactics ka mga politiko na sa kagustuhan na talagang manggana or makatinir sa pwesto. Kasi gigibuon ng intero na videos para ma-retain o makagana sa pwesto o sa kung ano man ang kinakandidatuhan ninda. So, may mga yarong talaga sa nasertabi na nangyayari. Said to say na ang election, for me, ang election si Saro lang kadlaw. After that, nakay magparabato ka pa sin issues dito sa mga tao na ito na kung talagang gusto mo talaga nabatuhon ito nin issues bago pa man kuta nagkandidato o nag-eleksyon, natagan mo na siya o pinag-file ka na ning case para at least aram mo na kung ano talaga ang sinasabi mo. Pero kung niyang ka mabatusin mga issues in concern o issues dito sa katunggali mo na kandidato man, maluwas na namumuliti ka lang. Ayan. And aside sa namumuliti ka, dili na po yan uso, dili na po yan pigtatanggap sa tao na kalkalon mo an issue, an baho san kalaban mo. Pag-arog ka yan, babayaan ka sa sa tribuna mo. Yeah, dili ka na sa nakukuanong kay niyan may nakita na ako na trending pag nagsasalita ka against dun kung kanino man na tao, lalo na pag pag nagkakaroon na ng eleksyon o yung kampanya period, parang ang dating sa mga tao is sinisiraan mo lang yung tao na yun, kung sino man yung tao na sinisiraan mo. Para kahit na totoo yun, parang kada mo sa supporters man sa na sinisiraan mo ang mangyayari niyan, wala. Imbis na manonood yun sa inyo, imbis na makikinig yun sa inyo, sinisiraan mo ng sinisiraan, wala, mamaya. Akala mo sa 100, akala mo 100 yung tao na nandyan sa iyo. Pero ngayon, hindi mo na malayan, 10 na lang ang tao mo na lang pala yun. Yan, oo. Kumbaga, nadidemoralize lugod sinda magdangog sa imo. Mag-aro ka yan. Ako, personal ko lang naman na is show your card, show your platform para at least mapag-atid-atidan. Malay mo, yung mga supporters ng kabila dahil sa ang naririnig lang ganito, nagpakita ka ng ng plataforma mo na ito pala naantig ang puso. Hindi mo alam na yung pala unti-unti nakuha mo. So, ang kuwan lang, personal ko lang naman din. Show your cards. Ipakita nyo kung ano yung intention nyo sa pwesto, bakit na nag-run ka ng ganito. Ipakita nyo kung kayo ba talaga deserving para manalo ng ganito. Oo. And at the same time, mga tugang, haliunta na po yan na sobrang panuga na lalo na po duman sa mga re-electionista. Dahil na po pagparagamito ng pagbabago kasi nga halit na kamo dyan kumbaga nakapirang term na kamo sa mga last termer, masabi ba pagbabago. Ito lang naman nagkakaroon ako ng medyo inaalisar ko. Kung galing ka na dyan, ikaw na nandyan, incumbent ka na, tapos ngayon ang jingle mo ay pagbabago. Ibig sabihin, sa ilang term mo, hindi pa rin, wala ka pa rin nagawa kasi ang dinadala mo ngayon is pagbabago. So, parang contradict yan sa ginawa mo kung ano man ang ginawa mo during the time na incumbent ka o nakapwesto ka, contradict yan ngayon. Kung ang ginagawa mo pa rin ay magbabago. So, ibig sabihin, nung time na nandiyan ka, hindi mo nagawa magbago. Hello. Good morning. Sabi nga ni San Tribuna, tuminindog na, tapos may question, "Oy, Mayor, pwede po paki-say-say sa nagibo mo." Sabi ni Mayor, "Nagkalag-kalag ka."
Opo, Mayor. Mhm. May nakita ka. Wala nga ni po, Mayor. Saka, naghapot ka pa. Ina na naman na isasabi mo. Madara naman natin na kundi na. Ano kaya? Nagkalagalag ka. Oh. Opo, Mayor. Oo po, sir. Oo po. Kuna naman ang pwesto, ano? May nakita ka. Wala nga Mayor. Wala nga Councilor. O naghapot ka pa. So, ibig sabihin, kamot ka na lang lugod sa ulo. Para ka pala nakita. Naghapot ka pa. Ay, nako. Pero, naghahanap ng pagbabago, ano? Yeah. Tama naman kasi wala naman nakita. Tama naman ang slogan din daw. Tama naman ang jingle din daw. Yan. Kaya mga tugang, sabi ko nga ni mga tugang, unward na pagbabago, wara sa mga politiko, Kap, nasa sadirita. Nasa sadirita, unward na pagbabago. Kung nakita mo ito na politiko, na wala man halos nagibo, ikaw ang magbago, baguhon naman ina. Ikaw ang nasa desisyon mo ang pagbabago. Yeah, kasi kung sa sarili mo, in 3 years, binoto mo yung tao na to, ito wala namang pangalan o wala namang kung sino, ito pa lang naman, in 3 years na walang nabago sa sarili mo, hindi lang naman kasi na porque binoto mo, doon ka naaasa eh. Dalawang bagay yan. Kung binoto mo to dahil sa gusto mo, hindi dahil sa kung ano man ang nangyari o anong conditions ninyo. Now, kung binoto mo siya, huwag kang aasa. Bagkus, binoto mo siya dahil sa gusto mo. Kung ano yung sabi niya na platform niya during the time na nagkampanya, siguro nadala ka doon, hindi ngayon, atid-atidan mo naman. Kung ngayon, yung sinabi nila sa inyo nung nakaraang eleksyon, sasabihin uli ngayon, pag atid-atidan mo na. Kung yung sinabi nung mga nakaraang karampanyahan nitong mga incumbent o kung ano man, is nagawa na niya ba? Kung hindi niya nagawa, so ibig sabihin, wala siyang kapasidad. Para yung sinabi niya nung nakaraang sa plataforma niya, ay hindi niya nagawa, so wala siyang kapasidad para gawin niya kung ano yung pinangako sa atin o sa inyo. So pag atid-atidan na tabi nindo, kung talagang ang sinasabi niya is ganito, well, nagawa niya ba o hindi? Kung may nagawa siya, so at least nag-run siya, kasi baka yung 3 years, hindi niya pa nagawa. May gano'n naman talaga kasi, hindi naman, sabi ko nga sa inyo, hindi naman kaya sa 3 years yung isang bagay na anong gusto mo, hindi kaya yun in 3 years. Never. Talaga. Hindi talaga kaya, lalo sa panahon ngayon. May mga tao na akala mo, ito na sila. Pero hindi nila alam, yung rights lang nila ang alam nila. Pero may mas nakakarami na may mas makusog pa ang pangangailangan kisa 1, 2, 3. So, try to think of it na i-analyze din do. Kung ang sinabi nung una is ganito, nagawa ba? Ngayon kung hindi nagawa, maghanap kayo ng iba. Pero see to it, nang hanapin nyo, kaya ng pangangailangan ng isang barangay. Yes, dapat naman kasi ang pipiliin natin kung ano ang makakatulong sa barangay natin. Oo. Ba kung pira ang madadala sa Indo na pang-shopping. Kasi, sorry naman. Sorry naman, quote-unquote. Sorry naman, tabi. Kaya minsan, ang nangyayari, personal. Pero kung napaka-personal, mostly. Personal Tulad nung nangyari, ito, isang sample. Pinanugaan kita sin 20 kilos ang bigas. Maraming naniwala. Di ba? Hindi ko nasasabihin kung sinong nanuga ng 20 pesos ang kada kilo ng bigas. O ngayon, maraming na naniwala. Ang nangyari, ito pala na 20 pesos ang bugas, dili man nangyari. O ano nangyari niyan? Nag-abiyo pa baga kakamag-anak, nag-araway. Kay amo nga ini dapat ani buto ta. Ini manasaro amo nga ini. O biyo bagaan magkakamag-anak, nag-araway dahil sa panuga sa saro na tawo. So sino naraot? Yung pamilya. Pero siya sige lang ang tawa-tawa. Kay 20 pesos na ngayon sa masunod pa na 3 dekada. Tapos na. Oo, kumbaga amo po yan ang mga panoraman na imposible ho nun. Kasi, kung 20 kilos, i-analisar mo, anay, nagbarato ba ang fertilizer? Nagbarato ba ang binhi? Nagbarato ba
ang bayad sa mga laborer, trabahador. Trabahador. So, i-analysan mo bakit na pag sinabing gagawin kong 20 kilos ang kilo ng bigas para lakpakan tulos kita. Sabi nga ni Mr. Manida, politics is full of promises and lies. Wow. Totoo naman, Sir Manny. Pero mayroon naman ako masasabi na hindi naman lahat ng politiko talagang sinasabi, nag-promise sila na hindi nila kaya. Oo. Meron naman. Pasalamat tayo sa mga politiko na nag-promise na kaya nilang gawin. Yan. Pero mas majority. Mas tuod ako kaya sa barkada ko si Mandy Lucila. Kang nasa pwesto that time ni Vice Mayor Bobet Lee Rodriguez. May pinanuga May pinanuga siya sa pagka-appoint niya, may pinanuga siya. Tapos sabi ni kang dai niya ito na sinukot siya kang council. May ang panuga mo. Susman nga kamo. Panuga nagibuhong pa. Sabi man kamo. Sobra huno na ngayon. Pinanuga na kamo. Tapos itataw pa sa indo. So ibig sabihin, pinanugaan ka na nga maasa ka pa. Ayan. Oo. Pero aram mo, ang mga panuga na ako, sensitive talaga ako Ako, pag pinanugaan, hula tong kuina kung saan inahatag. Niyan, pag dili may nainatag sa ako na panuga mo, ay alaomon mo na dili ako sa imo masabi nin, oy, ang pinanuga mo sa amon. Lain ako sa namaribog sa imo. Asahan na nindo yan. Ta ako, dili man ako nag-aasa sa saro na tao. Ako nag-ingko didi para lang sa mga tao, sa mga taga-Pamorian. And then sa community. Now, kung tinugaan mo kami na lain mo, ginibo, sorry ka. Kasi nga, siyempre, bilang leader sa barangay, yatan pag-asa mo sa kumbaga, bako itong naglalaom ka, Kap, na itong panugaan niya, itatao sa imo. Pero kudili, ang pagkasinsiridad sa pagkatao mo, ang mararaot. Yeah, siyempre, kasi kung ano man ang sinasabi sa aton, nire-relay natin nila sa community. Yan. Niyan, kung halimbawa, ang sinabi sa aton, erog sa di. And then, ito na sinabi sa aton, nirelate na, ang maluwas ito na buhaon, kita nag-relay sa mga sa community ta. Now, nirelay na ito na saro na bagay, and then lain nangyari in 3 years, wala kita makibo. Kundi, sabi nga ni baga, comparable tayo sa kuryente, is 220, na kuryente kita. Ayun. So, yun talaga nangyari. So, wala kita magibo. So now, mahanap kita kung ano nahanapon ta, na pwedeng makadanon sa ato na barangay. Ayan. Kaya nga ni Kapis, ang word ko ba kanina is, ang pagbabago, dahil ako magtuod sa mga politiko. Kundi ang pagbabago, nasa sa diri nindo. Nasa decision. Kaya nga we have election. Just to decide. Kumbaga, matuto man kitang mag-evaluate sa mga kandidato. Evaluate tayo Pero ang taon ka dyan sa pisto mo. Ako nga kikita ko na niyan kung sino yung nakagibo sin mga ordinansa o resolutions patungkol sa pag-asenso sa ato na community. Yan ang tinitingnan ko ngayon. Kasi legislator, anong ginagawa ng legislator to legislate? Now, tinitingnan natin ngayon kung ano yung mga nagawa nila in favor sa community. So, kung ano man ang sinasabi na, let's say for example, ako bilang panay ang salita ko, and then hindi ko naman ginagawa in action, wala rin. Useless din yun. Dapat kung nagsasalita ka, mayroon kang ginagawa para at least yung salita mo ay talagang nakaput in documents yun para makita ng tao na yun yung sinasabi mo, ginagawa mo. Kumbaga, may may kumbaga sa pagkaso mo, igwa ka ng testigos. Kasi na ginibo mo, iyo ang maging armas mo sa masunod mo na na pagkandidato. Bako itong para kanay na ginibo, tapos kakusog pa sambot mo mag saragaw-sagaw sa tinampo na i-re-elect ka, di ba? Diskarte nila 'yon. Pero sa akin naman, personal opinion only. Kung ano yung sinasabi mo dapat sa salita, gagawin mo 'yun in action. Pero may mga bagay na sinasabi, madali lang magsalita, di ba? Yan. Pero mahirap talaga gumawa. Pero dandahanin mo, at least yung sinasabi mo, dandahanin mo to sa baba para magawa mo. Yan. Kumbaga sa mga ginagawa mo, doon din magre-reflect ang paghanap mo ng taong boboto sa iyo. Yes. Isi-sell mo ngayon, ibebenta mo ngayon sarili mo para butuhan ka Pero hindi ka naman bibili para bubutuhan ka. Ayan. Magkaiba yun Ang iba naman kasi mas prepare ninda ang magtipon para duman nga sa GG. Ibig sabihin
halawig pa eleksyon. Nagtitipo na sinda. Mayroon sana na sistema? Paano ka ang kalakaran tangan di pera de los obos sabi ko ba sa mo ka minsan may nagpa-xerox digdi paghapot kung sisang iboboto niya ang simbag kung sinan una na makahatag. Pero kulang kaya ang awareness sa irog sa dina sistema. Kaya nangyayari, kung sino lang ang makusugan boses, sino lang ang damuan mga irog sa di, amo na nakagana. Kulang ang awareness siguro, sorry man tabi, kulang ang awareness para sa mga paghatag awareness sa mga botante na ano ba ang gigibuon ninda during karampanyahan, ano ba ang gigibuon ninda pag eleksyon, kasi ang mentality na ngayon, example mo nga, yung nagpa-Xerox, kung sino yung magbigay sa kanya, yun ang bubuto niya. Paano kung walang magbigay sa kanya, di wala siyang ibubuto? Wala siyang ibubuto. Paano kung ang nagbigay naman sa kanya, hindi naman karapat-dapat para ibutuhan? Di ibig sabihin. Yun ang ibubuto niya. Kasi yun ang nagbigay. Wala siyang kumbaga, yung tinatawag natin, Kap, na wala siyang kahit papano ginawang pag-research. Basta, yun, nakapokus lang siya sa magbibigay. Paano kung ang binigay sa kanya is 1,000 lang? Ilang araw mo lang yung gagamitin? Isang araw? Dalawang araw? Wala. Paano naman yung succeeding na araw o buwan? Wala na. So, hintayin mo lang ulit na mag-eleksyon para makahingi ka ulit. Ganon. Ganon na ganon. Sorry naman, pag ganon ang mentality natin. Kasi, kung ganon ang mentality natin, na kung sino magbigay sa atin, yun ang ibubuto natin, try to think of it. Pag atitaditan natin, kung ang naghatag is sufficient ba sa 3 ka taon, di okay. Pero kung tulong adlaw man lang ang kaginhawaan sana, siguro. Wala pa pag kita na lang tabi nindo. Bawa, tagan ka niyan. Garapangan kita sa May 11. Puno kaya ng mga mall. Pag 12, okay pa. Pag 13, wala na. Ang panalo niyan, ang mga mall, ang mga establishment, kasi bagong pera niyan, Oo. Ito nga ang nakikita natin. Pag eleksyon, after eleksyon, o bago pa mag-eleksyon, daming tao sa city o daming tao sa munisipyo o sa plaza. Ang pera niya na ibebili niyan is parang tumataging malutong. Pero tingnan mo, after 3 days, after the election, nako, balik na naman tayo sa kung ano man ang mayroon tayo. Ayan. At saka dapat bawalon na niyan, bawalon na tanggapon ang kwarta na may stapler. Kinagay. Anong nangyayari? Inroloho sa stapler. So, kumbaga, pagsasalaula sa kwarta niya to. Sasabihin naman na nag-stapler, may pera ka, yun na naman ang lagyan mo. Huwag mong lagyan. Amin to pera namin to, kaya pwede namin to gawin na stapleran. Ano bang suggestion mo, sir? Stapleran o ipitan na lang? Ito baga na bambu baga na yung gamit sa paghalayhayan? Amo na lang itong gibuon. Magastos pa, matrabaho pa. Stapler na lang talaga, Stapler, o kaya medyo kung bawalon ang pag-stapler, ang gibuhonin do, kumuha ka mo mga P-size na bato, mga yugsadyo. Yan, tapos may rubber band, ipag-shoot na lang nito sa mga Nakita ko naman ito sa social media, irong na sa tunin, kung kada ko na ba ito, mabukulang pa tao. Ang salamin, kulang pa bakalsan salamin nindo. Sabi ni Mitch Guingo, paper clips daw. Paper clips? Hindi, madali man lang tabi ito matanggal. Amo na nga ko sasabihin ko, ang paper clips, madali man lang tabi ito matanggal. Kaya dapat talaga, ito na sa halayahayan baga. Ang butong, utangnan. Ito na pang ipit baga sa mga bado. Oo. Sa sampayan. Wala na sa dugan. Wala na. Saka madali man ito. Kay kasalanan sa mga leader. Pag ipit sila, pero man lang tanggalon ng saro, ipit gyapon. Kaya nga ang pinaka-safe talaga, stapler. Kasi sa stapler, sabi sa stapler, do not accept if seal is broken. Pag kinita mo, ang kwarta, na upat na ang luho, pinait na ini. Pero pag duwa lang ang luho, dili na Dili na operation Nakakatawa pero nakakainis. Why?
Kayo na bahala magsumagot dun sa katanungan ko. Pero nakakatawa, pero nakakainis. Bakit? Sorry naman, ito kasi naramdaman natin eh. Bakit sa tuwing eleksyon maraming pera? Pero pag pumupunta sa atin yung mga tao na naghihingi ng kung ano, kakarampot ang binibigay natin. Why? Kadamo niyo. Amoy na nakikita. San una, pera de los ubos naman tabi ini. Ako, base lang ini sa nakita ko. San una, wara sin inahatag na wheelchair, kadiyot. Pero pag may election, kadamo. San una, wara nin masyadong inahatag. May inahatag man ha. Dito lang ang inahatag sa una na bombahan. Pero niyan, makikita mo sa mga social media. Kadamo-damo sa bombahan. Kami na mga kaputan ko. Lang naman. Base lang tabi ni sa nakita ta. Base ni sa pagpakita nindo. Pero nakay, pag oras in eleksyon, karabis, kaliwat kanan, igwa. Anyway, saro na naman tabi ito nakaputan ko. Nakay, pag eleksyon, igwa. Pag tapos na eleksyon, wala, silensyuhon kita. Then, Kap, ano ko lang, bad malingawan ko. Inibaga na order sa COMELEC na ano talaga ni pwede na mag-endorse ansarong barangay official san sa indang napupusuan na kandidato o sabi nga ni so pwede na nandiyon yung suportahan o pwede na nandiyon yung kampanya. Ano talaga ang mandato kay kang COMELEC? Base sa pagkakaalam ko lang, personal knowledge ini, may sinabi bagatabi ang COMELEC na pwede na ang mga elected officials, barangay official, and then SK officials na sumama, mag-endorse kung sino man ang napupusuan nila ng mga politicians. Yan. Tumpak man yun. Base sa resolution sa COMELEC, talagang totoo yun. Pero ang sa akin naman, pwede ka mag-endorse pero dapat wag mong pabayaan ang trabaho mo. Kasi kung sasama ka doon, kung ikaw barangay officials o kung ano man ang tawag sa atin, barangay officials, tapos kasama ka doon na nangangampanya, pagpunta nila sa ibang lugar, ikasama ka, ay hindi na siguro pwede yun. Kasi may trabaho ka doon sa barangay eh. Pero kung mag-endorse ka through o pag nagpunta sa inyo, ito yung bubutuhan ko, pwede naman yun kasi base sa COMELEC. Pero hindi ka pwedeng mangampanya, nakasama ka doon, mangampanya kung saan-saan lupalop ng Pilipinas, na mayroon kang trabaho eh. Mapapabayaan man trabaho nun. Sa akin, personal opinion ko yun, pwede ang mga barangay officials, mga elected officials, na mag-endorse nin mga politicians. Pero personal ko naman to, pero hindi naman siguro pwede na kahit saan yung politiko na yun na in-endorse mo, kasama ka doon. Kasi paano naman ang primary na roles mo, na trabaho mo? Kasi ngayon, barangay officials ka ngayon eh. Pag sumama ka doon, hindi mo na matatrabaho yung trabaho mo. So, mapapabayaan mo na yun. So, yun ang mga personal ko tabi. Pag abot naman sa mga tinatawag na appointed, ay hindi sila pwedeng makialam doon. Kasi inappoint lang sila ng kapitan. So, hindi sila pwedeng makisawsaw doon kung ano man ang trabaho nila. Huwag na nilang pakialaman yun na mag-endorse din sila kasi bawal yun sa kanila. Like ang secretary, ang ang secretary, o kung sino man appointed ng barangay chairman, hindi sila pwede doon makialam para at least i-endorse nila kung sino yung tao na gusto nila. Okay. So, malinaw siguro, Kap, na dapat i-specify kang COMELEC kung hanggang sa inka lang. Kung dyan lang, kung sa barangay lang, dapat dyan ka na sa barangay mo. Pag nag-jump ka na sa ibang barangay, dahil ka na dapat naman pwede. Sa akin, opinion ko yun. Basic yun eh. Kasi may trabaho ka eh. Primary na trabaho mo sa barangay. Now, biruin mo sabihin natin, ang campaign period is 30 days. Biruin mo in 30 days, kung kasama ka nung politiko na in-endorse mo, kung saan niya nakakarating, hindi ibig sabihin, wala ka doon sa barangay mo na supposed to be yun ang ina-attendira natin? May duty man ako ng kagawad. Ay, lain. May duty man ako. Don't worry. Naka-set na ang mga duty para sa akin. Dili. Basic yun. Kung ang ini-endorse mo let's say parehas ng congressman, ini-endorse mo yun, kung saan-saan niya nalupalot na manuha, makanto yan, kaupod ka. Paano naman ang trabaho mo bilang kapitan o kagawad sa saro na barangay? Paano man ang per day ko? Ay, lain. Ang primary nato na trabaho pa, no? Kung ano ang sinumpanta na trabaho, yun. Tuyo mo kay. Tuyo mo. Kung ikaw ang nagkakanto kung din na ba, Pero, Kap,
lain man ako magiging kapitan kung dili man dito sa sa insusuportahan ko niyan. Dili man kay mayor, kay congressman. Kaya I disagree. Bilang pagtanaw nin utang na buot, upunan ko ini. I disagree. Lain ako sa natabi masang ayaw na sinasabi mo na dahil sa pulano na ini nakagana ka lain. Yan. Ang number 1 na nakagana ka dahil sa mayat matanos ka. Kaya maski hatagan ng kwartaan saro na butante o saro na tao o saro na pamilya. Kung ang pinakita mo dati is salbahe ka, dili ka man sa nabubutuhan. I disagree also. Oh, yes? Kasi humanap pa daw niyan sa 10 na kapitan kumpira lang dan matanos. Pero at least igwa. Kasi nga siyempre makakadto kita sa utang na buot ko. Kada ko sa ninatagsa sa akong pagkampanya ko. Ay, sa akon. Pagkandidato ko. Dili man ako magana kung dili dahil dito. Sa akon, I disagree. Kasi hoda na dili ako mag-duty sa barangay. Total, amin mapagana gyapon sa alain. Sa akon man tabi. Lain man ako masang-ayon sa sinasabi mo na utang na loob. Yes, utang na loob, yes. Tinatanaw nato nila na utang na loob. Pero kung to the extent ng utang na loob ay magkukuhan yan sa community ta magkakaigwasing gulo, lain na pwede. Kaya ang purpose natin kaya kita nagkandidato, ayusun ta kung ano din kita na community. So kung iguman na nagsabi na, salamat, at least dinanunan kita. Pero to the extent na mararaot ang community dahil sa pag-upod mo o dahil sa irog sana, lain man na pwede. Kaya siyempre, ang primary purpose is ayuson. Pagayon nun, paunla dun. Pero kung amin na magiging purpose na niyan dahil sa inatagan ka o kung ano man ang pabor, magkakaigwasing kararibog sa barangay dahil sa sana na irog sana, lain na ang purpose ta. Kaya kita nagkandidato. Yes. Pero araman tabi, Kap, kaya every local election, pero de los obos mga tugang, day ka man maka-kandidato. Kung day kapigtuon kan saro na mayor, saro na congressman, saro na gobernador. Kaya pirme po maray na dyan. Ikaw lang, Kap, sabi mo ta. Talaga may paninindugan ka sa pagkandidato mo. Pero paano ibang kapitan na talagang sa pagdalagan pa lang ninda, minsan nga tulo ka mo. Patawag san mayor o congressman. Pero ka mo na madalan, ka mo na tulo. Pagbigyan, lain ako kailan taman lang kamo susuportahan. Ito ang susuportahan ko. So, sayang saan pagkandidato nito. Arog kaya Kaya, ang arog kaya na sistema, niyan ka eleksyon. So, yada man ang patawag sa din ng mga, mga amo ninda. Sabi ko pa, the word is amo. Kasi di ka man po magiging arog kayan kung dai ka ning amo. Like Kap Arles, makusugo ng buto magtaram ng araw ka yan. Kasi nanindugan ka, nananggana ka, dahilan saan ginibo mo, dahilan saan mayad ka pagserbisyo sa barangay mo. How about the others na minsan ngani, yaon nagkakampanya, nasa likod pa. Hindi niya mainisip na may nagpipicture dito sa basta siya pinapakita ng suporta. Lain, ako, ang utang na loob, dili taman ito pwede halion sa mga tao na inutakan nato ninbuot. Maray na buot. Pero pag-abot sa leadership, pag-abot sa kung ano man ang manera sa gigibuon ta sa saro na barangay, kunyada kita manggihapon sa Raynar, kay kita ang direct na may obligasyon sa mga tao kung sinuan insiserbihan ta. Lain man sinda. Oo. Well, sabihin ta na sinda nagpagana sa aton, well, in good, salamat. Pero, along the way, sino ang nakiistoryahan sa mga tao? Sino ang direct na involved sa barangay? Sino ang intiro nagmamanihar sa barangay? Kita bagatabi na mga kapitan in kagawad. Lain man sinda. So now, utang na loob, yes, dili taman din na pwede lion. Pero to the extent na mararaot o magkakaigwas yung problema sa barangay dahil sa irog sa din na pangyayari, idili na ito obligasyon. An sa aton, welcome naton an intiro na kandidato kay an barangay dapat irog sa nan ingigibo. Wara sin impapaniga na ini ngaya amoy ni. Kung sino man ang magkada sa aton, tanggapon tay na. Kung ano ninatagta na pagtanggap, mainit na pagtanggap sa saro na kandidato o sa saro na grupo, ganon din ang pagtanggap ta sa saro na grupo. Dahil,
ipakita ta sa inda na ang barangay naton welcome sa intiro. Pero kung na nagbabalasubas sa barangay, kung ganino na grupo nagbabalasubas da, ay waray na puwang sa aton. Kasi, let's say for example, nabalitaan ta ba ito na nangyari kay aspirant City Councilor Erwin Duana. Nakuwanta lang Dili man ito pwede na na paboran mo lang ang saro na grupo, tapos halion mo ang tarpaulin. Kasi kung ang sinasabi natin is authorized, bakit sa ibang barangay nandun din ang mga tarpaulin nila? Na hindi naman tama ang pagkakalagay. Ito sinasabi ko lang sa inyo naman, Kaya sa amin, kung pumunta sa inyo o pumunta sa atin ang isang kandidato o grupo, tanggapin natin. Kung pumunta naman yung isa, tanggapin natin. Pero walang puwang sa Barangay Pamurayan na gamitin ang barangay para lang sa personal nila. Hindi pwedeng tanggalin ng kung sino man na kandidato, ang kalaban nila na kandidato. Hindi ninyo trabaho yun. Yan. Pero dapat, ilagay nyo rin sa tama. Huwag kung saan-saan ang mga tarpaulin ninyo na pag nakuhan sa sa lupa, ilagay nyo na lang tabi. Kung mga tarpaulin ninyo nang maayos para hindi naman matakdag o yung tawag sa mahulog sa duta. Yan. So, ibutang din to tabi. Sinmayad. Okay. So, mabuhay ka, Kap. Sana dumami pa ang lahi mo? Sabi nga nila. Oo. Man lang pa, tabi. Napapag-istoryahan base sa experience ako, ulit, sasabihin ko, ang utang na loob, maski din kita magkaranto, may utang talaga na loob. Pero to the extent na ang utang na loob amo ito magiging survey para magkaigwasin laing pagkakaintindihan ng barangay, mali yun. Kung ang utang na loob siyempre, isa puso tayo na may utang na loob kita. Yada kita para magtanaw ng utang na loob. Pero kung ina na utang na loob, amin ang magiging kausa sa laing pagkakaintindihan sa barangay, problema na yon. Yeah. Kasi ang purpose natin, why nagkandidato kita, why nagserve kita, is para ayuson ang barangay kundi kita naka-star. Diyos ko. Pero daw ang tinamaan na kapitan ka ito. Sorry naman tabi, ako personal ko lang tabi na. Ako laiman ako nagkukuhan tabi sa mga kaurupunta. Kay mga padaba ko man sinda, laiman personal. Nagkaigwa lang kita sin diskusyon na irong sadi. Pero amin na isasabi ko, na sa amon, tanggapan intiro kung sino ang makada sa amon. Pero lain man tanggap namon kung aning gigibo ninda against sa kandidato na ina ay halion ninda tarpaulin sang kadlaban ninda. Okay. So, Kap, inabot na naman kita kan oras. Masigkato na ang oras inabot na naman kita. Amo nga rin tabi. Okay. Alas 8:15 na. Haganong tabi Kap sa imong pangapudan asin siyempre padagos na sana ang tabayan sa tuwing programa every Monday and Wednesday. Yes. So, again, sa mga magurang tabi, yao na, haranihon na tabi. Sa maabot na pitchadis, igwa tabi kita sin mga recognition, graduation sa ato na barangay. So, nilalaom tabi na ang mga kabatitan maging ready na sa excited man talaga. Pero, number one na excited, naramdaman ko man yan. Ang mga magurang talaga. Excited sinda ng mga kakian ninda is makagraduate na sa wakas. So again, igwa tabi sin activity April 10 and 11, magagamit na tabi ang sa tuya na covered yard. Wow. Salamat tonon tabi Kong Det and City Mayor Esther Amor and then Sir Buboy sa padagos tabi na pagtabang nindo sa Barangay Pamurayan. For the first time magagamit tabi ni san sa amo na barangay, san sa amo na PIS Pamurayan Integrated School na gamiton na korta para sa celebrations o para sa graduation activities sa ato na barangay. Yes, masunod ka ang Tahong Festival na. Ayan, masunod tabi sa Tahong Festival. Abangan tabi na sa mga maabot tabi na May 18 to 31. Happy watching man po kay Ma'am Bebot Hile Hanoras all the way from Basud. Sabi ni Ma'am Bebot Hile, Kap Hanaban, our future mayor. God bless us all. Yan. Salamat, Ma'am. Tunong pa na panahon okay. Yan. At tura magkita sana niyan balak kay kapitan kita. Yan. Sa mga tugang, saro na naman po ang edisyon. Anay hatod niya sa inyo. Digdi po sa itong programa with Kap Adles Hanaban and Rosauro Amistoso. Sa giraray, mabalik kita sa Lunes. Same time, same place, same station. Bicol TV Sorsogon. Sa satuyang programang Fight Sana. Magandang umaga po.